mga Katden lovers at Katden followers, abay Catherine Bernardo, ganito pala inalagaan si Alden Richards at Sanya Lopez pinalabas ng tent. Isa sa pinakaabangan ng ilang mga Katden fans at Katden lovers and netizen ang ipinost ng ASAP kung saan si Catherine Bernardo and Alden Richards will shine in ASAP Road to 30th celebration plus performance from PBB Gen 2, Big 4 and 90s dance group Street Boys. So bukas po ng Sunday, November 3 ay mapapanood po natin ito pong si Miss Catherine at si Alden Richards, no, via Kapamilya Channel A to Z and TV5. Hashtag Catherine Bernardo, hashtag Alden Richards, and hashtag Hello Love Again, hashtag Katden. So yan po ang post ng ilan sa mga admin po ng Katden fans, no. Pero ito na, isa sa pinaka nakakatuwa po na dahil inilabas na nito si Joros Gamboa ang ilan sa mga behind the scene videos and photos kung paano nga inalagaan ni Miss Catherine si Alden Richards sa Alberta or Calgary, Canada while they are shooting dun po sa lugar na yun. Panoorin natin. Unang umaga na. Kain yan. Nagbabago yan. Baboy yan. Anong oras na? Chef yan. Missing a lot, Zoe. Work pa more. Let's go. Let's go. So, this is really the evidence na sinasabi po ni Seren na hindi lang pala talaga parang attorney ni Miss Catherine or ni Mr. Alden Richards si Catherine, but also naging tagapag-alaga din siya patungkol sa pagkain. Talagang pinakita ni Miss Catherine Bernardo kung paano niya po inalagaan. Totoo nga yung sinasabi ni Tisoy na kung i-describe niya si Catherine ay maalaga at si Alden Richards ganun din. Pero eto na, pag-usapan natin to kasi hot topic to ngayon dahil meron po kasi or isa sa mga laman ng interview ni Miss Sanya Lopez, kasi hindi ko naman talaga siya pinanood dahil unang-una hindi naman ako fan ni Sanya at hindi rin naman ako interested, pero lumalabas po sa mga balita na parang ito yung dahilan kung bakit si Sanya Lopez ay pumapayag siya na parang mali yung pangalan niya kay Alden Richards dahil dito. Sabi niya, Sanya pinalabas ng artista sa tent dahil extra lang at minungod-ngod sa eksena. So naranasan pala ni Sanya Lopez so nagsisimula pa lang siya sa showbiz yung hirap bilang isang artista nung hindi pa siya kilala, nung nag-extra pa lang siya. Naranasan po niyang ipinalabas siya sa tent nila dahil hindi siya naman siya ang lead role. Naranasan din pala ng kapuso actress na si Sanya Lopez na mapalayas ng tent sa shooting nung nag-extra pa lang siya sa TV at pelikula. Fresh na fresh pa sa utak ng dalaga ang mga nangyari noon sa kanya habang nasa shooting ng isang TV show kung saan pinalabas pala siya ng isang artista mula sa tent sa kanilang tinutuluyan. And marami ring revelasyon si Sanya sa panayam niya dito po sa Pasto, kabilang na mga pagsubok na pinagdaanan niya nung nagsisimula pa lang siya mangarap na maging isang artista. So dito ko naunawaan kung bakit itong si Sanya Lopez ay pumapayag siya na parang nililink or parang pumapayag siya na malink yung pangalan niya kay Alden Richards kahit alam natin na ilang beses na siyang tinanggi ni Alden. Kasi syempre nga naman, diba, dahil pag ikaw ay nalilig sa isang sikat na artista, talaga mapag-uusapan ka. At the same time, kahit kitang-kita naman natin yung mga ebidensya at yung mga statement ni Mr. Alden Richards na nagkalat sa social media, kung ilang beses niyang tinanggi na wala silang romantic relationship, hindi po naliligaw si Alden kay Miss Sanya Lopez. Pero itong si Sanya ay pilit pa rin niya parang gano'n na lang niya pinapayagan yung sarili niya na malig sa isang Alden. Kasi syempre, si Alden po kinoconsider na superstar ng GMA, diba? So kapag nalink ka sa kanya, possible na bigyan ka ng maraming pag yun ay parang kinagat ng publiko, possible na bibigyan sila ng project together. Mga gano'n yan. That is what you call a marketing strategy. Ganyan po yung mga nangyayari sa showbiz. Kaya kung sakasakali man na makakita kayo ng mga ganitong klase ng news about Sanya and Alden, ay nako, wag tayo masyadong ma-stress sa kanila dahil alam naman natin kung ano ba talaga yung purpose. Dahil yan po ay parte ng kanilang trabaho. Kaya don't spread hate towards Sanya Lopez. Kasi although medyo nakakainis lang yung mga kilosan niya that time, pero syempre alam naman natin yung totoo. So let's spread love and not hate.
And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo at magre-react po tayo sa inyong mga komento. Unahin natin ang komento mula kay Miss Senda Kayas. Naku, natuloy siguro ang kasal nila Daniel at Catherine itong 2024 kung hindi sila nagkahiwalay nung mid-2023. Maganda rin na naghiwalay sila dahil kawawa lang si Catherine sa marriage life niya kay Daniel dahil well known na mga Padilla as being womanizer. Ayan, so well, sabi ni Miss Cat Lover, hindi maganda lalo sa babae ang mag-asawa ng 30 years old na. Dapat nasa 25 to 28 may asawa na ang babae. Actually po, parang kasi yun na yung kinagis na natin, di ba? Pero pag niloob naman talaga ng Diyos sa magkaanak ka, kahit anong age, talaga magaganap at mangyayari po yan, di ba? So, yun po yung isa sa pinaka hayaan na natin si Catherine, alam niya naman yung ginagawa niya. Sabi ni Mr. Ireneo Rodriguez, wala namang masama, pareho silang single, kung ready na sila, why not? Pakasal na sila ni Mr. Alden, di ba, Miss Tarets? God bless. True. Sabi ni Miss Joel Lopez, ang alam ko gusto ni Alden 34 siya, mag-aasawa, baka yun ang ibig sabihin ni Kat. Yan. So, yun naman ay tentatively, parang yun po yung age na sinasabi ni Miss Kat, kasi si Miss Maha Salvador, ilang taon na po siya nag-asawa, pero nagkaanak pa rin sila, di ba? So, kung yun yung iniisip ninyo, wag niyo pong intindihin yung mga ganon. So, katulad na sinabi ko, if it is really God's will, ba mangyayari yun? Sabi ni J.A., sana nakikita din po ng bashers ang reaction ni Alden habang may buhat na bagsikat. Parang hiyang-hiya po kasi siya talaga. Kaso wala naman siya magawa kasi ang alam nyo na yun talaga ang gusto ni Atty. Kat. At alam din natin na hindi pinangungunahan o pinipigilan ni Tisoy ang mga gusto ni Kat. Aminin man natin o hindi, talagang si Kat ang mas nasusunod sa couple na ito. Kasi nga, si Mr. Tisoy at all out kung magmahal. Ayan. So, ganito naman po yung kanyang komento, which is very, very true. Ganito po talaga siya magmahal. At huwag mo nating masyadong yung mga bashers kasi kini-question po yung pagiging gentleman ni Mr. Alden. And sabi ni Miss Charlita Villesa, legal public announced na married na si Boy at si girl si KD. Understandable na kahit anong yakap ni A kay K, hindi na dikit kay A, medyo may pag-iwas si A kay K. Walang makita na nag-lips kiss na ginawa in response na lang sa pagdikit ni K kay parang nagpapahiwatig na hindi na si A pwede. Ay nako, Charlita Villesa, lumayas ka sa channel na ito. Sabi ni Miss Senda Kayas, na collab ni na Alden at Catherine ng isa't isa ay baka pagtungtong ni Catherine ng 30th birthday niya or 31st birthday niya ay magpapakasal na sila. Financially stable naman na silang pareho. May mga kanya-kanya ng business na sila. In demand pa rin sila sa mga endorsement at sa mga movies and teleserye. Kaya pag-aasawa na lang ang kulang sa kanila, which is true. Diba? Yun na lang talaga yung kulang eh. Pero syempre may mga plan pa yan, may mga gusto pang gawin sa buhay. At hayaan natin na grabe po yung kanilang tinginan, yung kanilang preparation at hayaan natin na kilalanin po muna nila ng sobra yung isa't isa. Sabi ni Ma'am si Emilita Babauta ay mahirap ang magkaanak, kaya lang generation nila na mas uso, it doesn't matter, buhay nila yan. Sana tuluyan sila ni Alden. Thank you ma'am sa updates. God bless everyone. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ganyan ang generation ngayon. Sabi ni Mr. Ireneo, kat din nasa tamang edad na sila. Huwag nyo nang patagalin, pakasal na kayo. Ayan. Kung sana nga ganun ng kadali, no? At kung tayo talaga yung bibigyan ng chance sa mag-decide, why not? Yun naman talaga yung gusto natin na mangyari sa buhay nilang dalawa. And sabi naman ni Miss Rose Marie Reyes, nice age to get married is 28. So you will see your children growing up. And sabi naman ni Miss Faith, yes, pakasal na kayo ni Alden, destiny talaga, bagay na bagay. Ayan, very true naman tayo dyan. And of course, sabi ni Miss Emily Angan, they are both sincere and genuine to each other, so they are meant for each other. Their love is real. Ayan, so ramdam naman talaga natin lahat yan. They are really sincere. And Ma'am si Elizabeth, naku sana 30 years old lang, magpakasal na sila. Ni Alden naman, 34 years old na din, perfect age yung sa kanilang dalawa. At I know na mas bibiyaan din sila ng mga cute na babies. Yun ang wish ko kay Miss Dars. And I hope my dreams will come true. Cut then forever. Ma'am si Anastasio, sana magpakasal na kayo ni Alden. Mahirap pag 30 ng mag-asawang isang babae. Mahirap ng mga anak. Mas masaya ang buhay pag may mga anak na kayo ni Alden. Wow, siguro ang pogi at ang beauty na magiging anak nila. Very true. Sabi ni Miss Medjeline Kagiwa, baka kaya sila naghiwalay kasi si Alden Richards talagang future husband niya kay Alden Richards. Antayin mo lang si Catherine Bernardo kasi promise perfect couple kayong dalawa. Ayan. Kaya nga sinasabi na blessing in disguise talaga yung mga pangyayari sa buhay ni Kat, diba? Parang dinedirection ng Lord dun sa tamang tao, which is talagang ang paghihintay is meron siyang tinatawag na benefits. Blessing if you keep on waiting on the right time and at the perfect time of God, diba? So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!